wakas dito sa spot natin, Palawan. At naumulan na naman at malabo. Labon-labo talaga ang dagat ngayon. Ibang kulay kulay river. So, subukan din tayo. Kailangan talaga. Welcome back sa panibagong episode natin mga kasi. At welcome back dito sa Dumaran, Palawan. At ngayon, yung unang sisid natin ay dito sa malapit sa isla. At yung kasama natin ngayon ay si Master Jack Abenir Spearfishing. Paki-follow please yung YouTube channel niya. At yung kasama natin din ay si Bro Marco. Medyo masama ang panahon na yon mga kasi dahil may low pressure na no, sa Cuyo Island. Kaya naingatan tayo. Doon tayo lang sa malapit. At sa unang drop natin sa spot nito, ang daming mga malalaki pa ng big nose unicorn. Kaya tirahin natin isa para meron tayo pang ulam. At ito na mga kasi, starting na yon ang adventure natin from 10 a.m. starting the rain and for all the day it will never stop. Medyo labo-labo sa taas pero sa ilalim malinaw pa rin, kaya dito tayo muna sa medyo malalim. At kung papansin nyo ang spot nito, wala masyado malalaki ng bato, kaya hanapin natin sana ay coral trout dahil ito talaga yung spot nila, yung gusto nila, yung mga branching corals ganito. At maganda pa dito sa Dumaran yung mga corals mga kasi. Nakikita din tayo sa wakas, dalawang peraso ng coral trout. Doon na sila sa malayo. At hindi sila nang lumiko, kaya subukan natin kung kaya ng butin. Bago umakyat sa bangka, nakikita ko ng isang malaki ng coral trout. Ando na siya sa ilalim, kaya subukan natin ang drop shot. Nailagay ko yung coral trout, nahuli ko doon sa taas dahil malayo ang bangka. Siguro medyo mabigat yung shaft at hindi na tinamaan, sayang. Pag-akyat ako sa bangka, ito yung pasalubong ni Master Jack, isang rainbow lobster. Paminsang-minsang lang makasi na nadali nito dahil tumago sila sa mga bato sa araw. Palagi sila lumabas sa gabi.
Tatakbo tayo sa mga ibang spot, mga kasi, dahil may bigla ng kidlat at nakakatakot talaga sa maliit na bangka. At hindi bihira talaga ng bigla ng panay ng kidlat sa mga bangka dito sa Dumaran. Kaya much better safe than sorry. Katulad ng yon, grabe ng freestyler ng lip din ito, pero bawi na lang tayo dahil hindi sayang, maliit lang. At dito na lumapit magandang klase ng isda, mga agat. Ganda ng pagkatama natin sa red snapper nito. Sobrang lakas ng ulan sa taas at medyo lumabo at madilim. Pero feeling ko maganda ang condition na yon dahil yung mga managat or mga snappers, lumabas sila. Kala nila siguro may gabi na, kaya ito talaga yung perfect timing pag nadali ang mga malaki ng snappers. Kaya ang gawa ko ay dapa ko sa malalim at hinintay ko yung kung may lumapit. Wala masyado makikita, kaya ito na ang panayin natin na yun. Isang good size na coral trout sa siguro kalahating kilo. At tingnan nyo guys, si Master Marco, legendary. Wawa naman, malamig pa. Ito na talaga ng buhay ng fisherman dito sa Dumaran, Palawan. So respect brother. Biglang nawala ang lupa natin ng Dumaran. Hindi talaga tayong makikita saan punta, kaya di tayo nanggalaw sa yung bangka. Baka papunta tayo sa laot. Biglang talaga nang dumiretso sa atin yung mga low pressure at nakakatakot talaga mga kasi. Pero anong gawa natin ay sumisid para basa pa tayo. Ito talaga ng buhay natin dito. Ngayon ay nakikita ko sa taas, ang dami talaga ng mga samaral at malalaki pa. Doon na sila. Gusto ko sana double kill or triple kill. Buti naman napansin ko sa gilid ko may mga agat, good size pa rin, sa 1 kilo siguro, kulang 1 kilo. Kaya panayin natin ito. Kasayang kasi grabe talaga, lumapit, sobrang lapit, biglang lumiko. Sobrang bilis talaga ng galaw.
At sa dive nito, iba talaga ng approach natin sa mga isda. Kaya dumapa tayo sa malalim at hintay natin. Kasi daanan sila yung mga samaran. Kaya tingnan natin ano nangyari dito. Inamazed ako sa mga samaran minsan dahil di sila talaga nang aware minsan sa mga ano nangyari sa kanila. At ito talaga nangyari, nadali. Pero sayang, napindot ako yung camera, akala ko hindi pa recording. So, ito na ang resulta, isang samaran nadali. Ayos. Biglang nakikita namin ang mainland ng Palawan, kaya dumiretso tayo dyan dahil nawala talaga ng Dumaran Isla. Nakakatakot talaga. Kaya natakbo natin doon na sa malayo. Ito talaga yung delikado sa mga pana. Kasi ingatan tayo. Baka tinamaan din ng mga ipo-ipo or kidlat. Kaya ang gawa natin ay tago sa mga mangroves area. Dito talaga yung safest area sa dagat. Guys, non-stop rain since this morning. I think it's around 2 natago muna kami dito sa mangroves areas. Do not try this at home, kasi pero ito na yung dream ko. Langoy-langoy lang sa dagat kung may ulan. Masarap talaga yung pakiramdam natin. Nagbata pa ako dito at enjoy pa yung every moments na nature give natin. Silaw natin. Kain mga kasi, adventure, mga palangga, kain. Pagkatapos ng lunch natin at wala tayo pahinga kasi sobrang talagang malamig sa taas at mas maganda dito sa ilalim ng dagat. Sa totoo lang, hindi masyado may lalim din dahil shallow talaga. Malapit na tayo sa mangroves. Basta siguro 5 to 8 meters. Pero tingnan nyo guys, ang ganda talaga. At marami pang corals. Yung nakita ka namin kanina ay maraming grupo ng mga agat. Good size pa rin. Kaso lang, mahilap masyado. Kaya punta tayo sa mga shoreball. Katulad yung mga samaral. At good size pa rin. At dito, si Master Jack nadaanan pa din sa mga samaral, grupo ng samaral. Kaya nabawasan din siya. Sobrang labo ang dagat dito sa malapit ng mangroves dahil syempre ito talaga nang gawa ng mangroves. Pero ang dami yung mga isda natago siguro sa mababaw. At pasalamat din sa camera natin dahil malinaw din ang nakuha niya.
tao dito mga kasi. Si Master Jack, dali isang lifty. Siguro nasa 3 metro lang. Kapababaw. Ayos. And here mga kasi, expect the unexpected. Nakikita ko sa taas, isang malalaki ng isda tulog sa malapit ng mato. Kaya na-drop shot ako at tinamaan sa ulo. Stone shot. Akala ko ay grouper, pero ito na mga kasi. Isang malaki ng mga agat, siguro 2 kilo or naigit. Grabe talaga. Ngayon lang nakikita ng ganitong klase ng mangrove snapper malapit sa mangroves. At excited na ako na bumalik sa baba. Hindi sa ilalim dahil mababaw talaga, mga 5 meters. Nakikita ko mga grupo ng isdang kambing or goldfish. Kaya panayin natin ang isang peraso dahil masarap talaga ng karne nito. Kahit sa bansa ko, ito talaga yung paborito sa mga locals. Goldfish, kahit maliit pa, masarap. Biglang lumakas ang agos dyan sa mangroves. Di talaga ng swerte natin na yon dahil ito talaga masama ang panahon, masama ang condition ng dagat. Kaya papunta natin sa malapit sa mga Santa Teresita at na-inamiss ko talaga kung gano'n kamarami ang spot si Master Jack. Grabe mga kasi. Naisipin ko paano talaga na siya naalam. Sobrang dami talaga ng spot nito. At maganda pa talaga ng condition. Preserve ng dagat dito sa mga provinces. Sana tumagal. At bumaba ako dito dahil sabi ni Master Jack, ang dami sila yung mga lifty dito. Pero siguro dahil shallow, mababaw lang, akala ko malalaki ng lifty nito, pero medyo maliliit pa. Pero ox pa rin sa pangulam natin mamayang gabi. At ito naman mga kasi, yung paboritong animal, hayop sa dagat, yung mga sea cow or dugong. Siguro naisipin niya may pating talaga sa dagat kaya natakbo siya. Biglang 5:30 agad mga kasi, at sobrang dilim. Pero nasigaw ni Master Jack. Sabi niya malaki talaga ng panahin siya, pero biglang talaga ng pinasok. Kaya sigurado talaga marble grouper na yan. Kaya ilang minuto dito na tayo hanggang 6:30, hanggang madilim. Buti naman di masyadong malalim, siguro nasa 6 to 8 meters malalim, pero ayaw talaga ng lumabas sa mga butas. At ito na guys, finally sa wakas na-retrieve ako yung marble or kuktong talaga sa microscope dahil maliit talaga. Pero ox pa rin pangminta. Congrats kay Master Jack sa mga marble grouper. Kala ko boss na sila dito sa mga lugar nito, pero meron pa. At ito na mga kasi, sa wakas lumaya pa rin yung low pressure. At yung bumalik natin sa mga lupa, finally kitang-kita yung lupa.
at gabi na, mga 6:30, muntik na ang sunset. Kaya maraming salamat sa walang sawang suporta sa channel. Okay. Okay guys, ito na lang. So, successful na naman kasi na-survive na kami sa malakas na ulan. Ito pa. At guys, kahit maulan ang panahon, mainit ng sabaw na yon. dito tayo babawi sa mainit na sabaw. Ayan, no? Wow! Sarap! Guys, meron tayo ng kambing, isdang kambing. Yun, no? Tsaka yung masarap. Wow! Huli ni Bro Jack, isang lobster, good side na lobster. Lahat sa akin ito. Sarap talaga. No share. Joke lang. This is for the baby girls. Ito na. Isdang lady boy. Masarap na biyaya na naman. You know, yung mangangat natin tsaka yung goatfish. Maulan ang panahon. Kain tayo. Sarap! Taba, mataba. Mataba. Meron pa ito, oh. Tikman mo, Nene. Tikman mo yan. Marunong ka ba? Marunong ka? Oo. Ayun. Yeah. Dalawang. Matalas ah. Sarap. At shoutout tayo sa mga solid supporters natin at silent viewers. Maraming salamat po. Nahabot din sa wakas tayo ng 9,000 subscribers. Kaya yung susunod goal natin ay nahabot ng 10,000 subscribers. Shoutout pala kay Angel Miranda, Tarzan Impalawan, Elmer Marcon Andon family of Calayo Island, Iloilo, Villafro Pelayo, Erwin Malayon, Milagrosa Dios, Rosalie Iligalas, at Princess Bonday ng Tondo, Manila, Sarex Spearfishing Joseph Agdon, Jose Marie Diola, Romeo Baril, Marcelo Bernaldez, Armal Longer TV, Silverio Siganay, Bope Spearfishing from Tawi-Tawi, Ramon, Ren's Fishing Adventures from Dumaran, Palawan, Rafi Spearfishing, Spartan, Julito Cuesta, Nero Bianco from Italy, Lori Abidal from Mountain Province, Larry Amos Hilario Lacuachero, Kumayas family from Tiwi Albay, Jovi Solayo, Tony Salinas from CDO, Alfie Nabalos, Vincent Dabuit, Larry Marcelino, Pancho Pantino from Rapo-Rapo Albay, Renato De Solok at De Solok family from Babatgon, Leyte, Regine Pasco at last but not the least, kay Bro J Adventures. Kamusta dyan, bro? At yun na po, maraming salamat sa patuloy ng sumuporta at palagi ng comment sa channel nito. Sana lumabot din na tayo ng 20,000 views katulad yung nakarang video natin. At umabot din ng 10,000 subscribers para tuloy na ako sa vlog at balik sa expenses dahil mahal din ng biyahe sa Pinas. Ayun na po. Kain tayo. I hope you the best weekend and kita tayo sa susunod vlog natin mga kasi. Ciao!